Hello, good evening po sa lahat. So, may lesson po tayo ulit sa ano na tayo sa The Spirit-Filled Christian Discipleship Course 2. Okay, so discuss ko lang po ng medyo mabilis yung chapter 1. So, ini-invite ko po na i-prepare nyo po yung notes nyo kung meron po kayo nung notes din sa paper para po sabayan nyo kung i-check yung mga questions sa basahin, especially basahin yung mga Bible message. Pero before we start, let's pray po. Abba, Father, by the power of your Holy Spirit, in the mighty name of your only Son, Jesus Christ, maraming salamat po sa buhay na binigay niyo sa amin. Maraming salamat po sa dakilin niyong pagmamahal. Father God, lead niyo po kami as we study your message po sa The Obedient Christian. Tulungan niyo po kami maintindihan po ang lahat ng inyong mga salita at help us God na maging obedient Christian po kami na sundin po namin lahat ng inuutos niyo sa pamamagitan ng biyaya niyo, sa grasya niyo, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So, ano ko na po? Share ko lang po yung lesson. Okay. So, basahin natin. Nakikita niyo po ba? Okay. So, the obedient Christian, chapter 1. At the moment you place your faith in Jesus Christ as your Savior, a life of obedience to God become a real possibility. The Holy Spirit set you free from the bondage of sin and death. Romans chapter 8 verse 2. He enables you to live a Christ-like life. It is not just that we should strive to live like Jesus, but that Jesus, by His Spirit, should come and live in us. To have Him as our example is not enough. We need Him as our Savior. It is thus through His atoning death that the penalty of our sins may be forgiven, whereas it is through His indwelling Spirit that the power of our sins may be broken. John R.W. Stott 1. As you learn more about the obedient Christian in action, remember that the Holy Spirit will help you obey. Okay? So, konting explanation lang po. So, sabi nga dito na kailangan tanggapin natin si Jesus Christ as Savior. Kapag tinanggap natin si Jesus Christ as Savior, obedient tayo. Dapat sinusunod natin. Okay? Para yung Holy Spirit ang tutulong sa atin. Ito po, Holy Spirit will help you obey. Okay, so kailangan nagpe-pray tayo na Holy Spirit, tulungan niyo po kami na sundan, maganapan po anong inuutos niyo. Tapos, yun, sa bondage of sin sa Romans 8:2. Kasi lahat tayo ay makasalanan. So, through Jesus Christ, sinave tayo ni Jesus Christ. So, dito, okay, baka magtataka kayo dito. So, it is thus through His atoning death that the penalty of our sins may be forgiven. Okay, ano ibig sabihin nito? Si Jesus Christ, sa pamagitan niyang pagkamatay niya sa krus, yung penalty para sa mga kasalanan natin ay na-forgive. Okay? Okay, baka sabihin, teka lang, nung matagal na yun si Jesus Christ pinako sa krus, hindi pa naman ako buhay nun, ba't may kasalanan na ba ako? So, babasahin natin sa Bible yon na nagsasabi na na yung sa panahon ni Adam, okay? Sa Adam nagpumasok ang kasalanan. Okay? So kaya si Jesus Christ kailangan niya offer yung buhay niya sa cross para patawarin lahat ng kasalanan natin. Whereas it is through His indwelling Spirit, which is the Holy Spirit po, that the power of our sins may be broken. So ibig sabihin, okay, ito is nangyari dun sa Okay, so yung sins na sinasabi dito yung noon, okay, sa sins ni Adam. Tapos yung sins naman dito is yung sa Holy Spirit, i-break niya. Okay, by the power of the Holy Spirit, yung mga kasalanan may be broken. Kaya di ba nga sa ngayon, ibig sabihin kapag tinanggap na natin si Jesus Christ by the power of the Holy Spirit, okay, magagawa nating talikuran ang anumang kasalanan. Okay? Dahil yun sa banal na Espiritu. Kaya kailangan po natin i-pray kay God. So, basahin lang natin na mabilis yung Bible message tungkol doon sa sin para medyo at least alam natin kung bakit sinabi yun doon. Okay? Hindi lang po. Mabilis lang. Okay, so ito. So, dito na mention sa Romans chapter 5 verse 12. Okay, sa New Living Translation. Okay.
Adam and Christ contrasted. When Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sinned. Sabi nung nagkasala si Adan, okay, pumasok yung kasalanan sa mundo. So, ibig sabihin, lahat talaga is makasalanan na. Okay? Pero dahil sa buhay ni Jesus Christ, sinave niya tayo sa kasalanan. At sa ngayon po, yung Holy Spirit ang tutulong sa atin na huwag na makasala para sa last judgment day, lahat tayo masave. Diba? So, ibig sabihin, magpatuloy tayong mamumuhay na may kabanalan sa biyaya at grasya ng ating Diyos. Romans 5:17, for the sin of this one man, Adam, caused death to rule over many, but even greater is God's wonderful grace and His gift of righteousness, for all who receive it will live in triumph over sin and death through this one man, Jesus Christ. Yan, okay? So, malinaw po na ito yung explanation para doon sa okay, ito yung explanation. Okay. Yun yung Bible verse, okay, na nag-i-explain tungkol dito. Okay? Sa atoning death, tapos sins may be forgiven and sins may be broken by the power of the Holy Spirit. Okay pa? So, next is, punta na tayo dito. The basis for obedience. When you consider obedience to God, it is necessary to remember who He is and what He desires for you. Okay? What do the following statements tell you about God? 1 John chapter 4 verse 8. So, kailangan natin makilala si God, okay? At ano ang mga gusto niya para masunod natin ang kalooban niya. Okay? So, sa 1 John chapter 4 verse 8, kailangan natin malaman kung ano ang sinasabi ng tungkol kay God. So, tayo sa 1 John chapter 4 verse 8. Tapos, pwede nyo pong sagutan, kung ano nyo po yung nakita nyo dito ng sagot, pwede nyo po isulat dun sa paper nyo, para po if ever magkaroon tayo ng sharing, is mabilis po natin ma-share yung sagot. Ano pa? So, ito po. Basahin lang natin. 1 John chapter 4, verse 8, New Living Translation. But anyone who does not love does not know God, for God is love. 1 Juan chapter 4, verse 8, ang salita ng Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Okay? So, ano yung tanong doon? What do the following statement tell you about God? Ano daw sinasabi sa 1 John chapter 4 verse 8 tungkol kay God? Ito po yung sagot. Underline ko. Okay? God is love. Okay? So, yan yung sagot. God is love. Next, punta naman tayo dun sa next na question. Okay, so ano daw? Okay, what is this statement about God sa Revelation chapter 4 verse 11? Check naman natin kung ano sinasabi ng Revelation chapter 4 verse 11 tungkol kay God. Okay. Revelation chapter 4 verse 11, New Living Translation. You are worthy, O Lord our God, to receive glory and honor and power, for you created all things and they exist because you created what you please. Pahayag chapter 4 verse 11, ang salita ng Diyos. Sasabihin nilang, O Panginoon, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat nilalang mo ang lahat ng bagay at sa pamagitan ng iyong kalooban, sila ay naroroon at sila ay nalalang. Okay? So, ano yung sagot? Ano daw sinasabi ng Revelation chapter 4 verse 11 tungkol kay God? Okay? Si God ay worthy. Karapat-dapat. Okay? Worthy. Ano pa? Worthy to receive glory and honor and power. Ano pa? Created all things. Siya ang creator ng lahat ng bagay. Okay? And He created what pleased Him. Kung ano ang nasa kalooban niya, kinreate niya yun. Okay? So, in short, si God ay karapat-dapat at siya ang creator ng lahat ng bagay. Okay pa? So, yun po yung sagot doon. So, ina-underline ko na lang po yung sagot. Pwede niyo po yung isulat. Tapos, ibibigyan ko lang siya ng konting explanation. Tapos, next po, okay, yung question naman dito, how do these
facts influence your obedience to God? Okay, kanya-kanya tayong sagot dito. Pero para po sa akin, nung malaman ko na si God is love and God is the creator and worthy of all praise, lalo ko siyang minahal. Kasi matututo tayong magmahal dahil sa Diyos. Siya ang nauna nagmahal sa atin. So lalo ko minahal si God at lalo akong nagkaroon ng pananampalataya at tiwala kay God kasi alam ko na siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya ang lumikha ng mundo at langit. Siya ang lumikha sa akin at sa bawat isa. Okay? So, yun yung naging influence sa akin nung nalaman ko ang katotohanan tungkol sa ating Diyos. So, sa inyo po, kanya-kanya, pwede po kayong magsulat kung ano po ang naging influence nung malaman nyo na ang Diyos ay pag-ibig, na ang Diyos ang creator mo. Okay? So, next. Read Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 13. Ito yung mga tanong. What did God require from Israel? Kailangan daw natin malaman kung ano yung ni-require o parang inaasahan ni God sa mga taga-Israel. So, Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 13. So, punta tayo sa Bible verse. Okay, so basa tayo ng Bible verse. Okay, Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 13, New Living Translation, a call to love and obedience. And now, Israel, what does the Lord your God require of you? He requires only that you fear the Lord your God and live in a way that pleases him, and love him and serve him with all your heart and soul. And you must always obey the Lord's commands and decrees that I am giving you today for your own good. Okay, so wala tayong translation sa salita ng Diyos. Okay, so bali ang sabi daw, ano ang nire-require? Iguhitan ko na po yung sagot. Ito. God require of you. Okay, He requires only that you fear the Lord your God. Okay, so kung let's say konti lang space ng susulatan nyo, direct na yung sagot, ito yun. Fear the Lord your God. Live in a way that pleases Him. Love Him. Serve Him with all your heart and soul. Always obey the Lord's commands and decrees. Okay? Yeah. Okay pa. So, ito yung mga nire-require ni God sa Israel at kahit sa atin na mga anak niya. Okay po? So, fear the Lord your God. Live in a way that pleases Him. Love Him. Serve Him with all your heart and soul. Always obey the Lord's commands and decrees. Okay pa? So, magkaroon tayo ng takot sa Diyos, takot na gumawa ng kasalanan, takot na masaktan si God. Live in a way that pleases Him. Ano nagpi-please kay God? Faith. Okay? Faith pleases God. So, kailangan tayo magkaroon ng tiwala sa Diyos. Holiness pleases God. Love Him. Mahalin natin si God. Serve Him. Pagsilbihan natin ang Diyos with all our heart and soul. Ibig sabihin, totoong pagsisilbi, totoong pagmamahal. Always obey. Pag sinabing always, hindi lang minsan, hindi lang bukas, lagi daw nating susundin anuman ang inuutos at kalooban ng ating Panginoon. Okay pa? So, yan yung sagot. Pwede nyo na po siyang isulat. So, next na question doon. Okay. So, what did God desire that they keep these commandments? Or why? Okay, sorry. Share ko po yung screen. Okay, ito yung question na susunod natin sasagutan. Eko. Why did God desire that they keep these commandments? Bakit daw ginusto ni God na sundin ng mga Israelite o kahit tayo? Kung bakit daw gusto ni God na sundin natin ang kanyang mga inuutos? Okay, so tingnan natin sa same na Bible verse, sa Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 13. Okay, direkta ko na pong isasabihin yung sagot. Ito yung sagot doon. Okay? Okay, sorry. Ito. Okay? For your own good. Okay? So, gusto ni God na sundin natin lahat ng mga inuutos niya at kalooban niya para sa ating ikabubuti. Okay pa? Ito yung sagot doon. For your own good. Okay, so next. Punta naman tayo ulit doon sa question. Okay, so letter C. How does this apply to a Christian today? Okay, so ito kanya-kanyang sagot tayo. Okay, so how does this apply to a Christian today? Okay, para sa akin, okay, ito applicable pa rin siya sa lahat ng Christian. Kasi kung mahal natin si God,
diba, to be a Christian is to be Christ-like. Okay? So, sa ngayon, kailangan talaga natin sundin lahat ng inuutos ni God. Okay? Saka ibubuti naman talaga natin yun eh. Kung mapapansin natin na once na sinusunod natin si God din ang nagbibigay ng blessings. Si God din ang nagsosolve ng mga problem natin. As long as lakaran natin kung ano ang inutos ni God. Okay? So, nagiging mabuti at maayos ang buhay natin sa pagsunod natin kay God. Kung may mga problema man, okay? Pero kakapit lang tayo kay God, hindi niya tayo pababayaan. Okay? Saka ang ini-aim natin dito na sa pagiging Kristiyano natin sa ngayon, sa patuloy natin pagsunod sa utos ni God, ikabubuti natin yung bakit makakapunta tayo sa heaven. Okay? Yun yung hinihintay nating lahat. Eternal life with Jesus Christ and God. Okay pa? So, yun. So, number 3, what does 1 John chapter 5 verse 3 teach about God's commandments? Okay, so basahin natin yung 1 John chapter 5 verse 3. Okay po, sandali lang ha. Okay, ito. Okay, ito. 1 John chapter 5 verse 3, New Living Translation. Loving God means keeping His commandments, and His commandments are not burdensome. 1 Juan chapter 5 verse 3, ang salita ng Diyos. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Tuparin natin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Okay? So, hindi daw pabigat ang mga utos ni God. So, ano yung tanong doon? What does 1 John chapter 5 verse 3 teach about God's commandment? Ano daw sinasabi nun tungkol sa commandment ni God? Underline ko na po yung sagot. Okay. Ito. His or which is God, okay? Ang sinasabi doon na His is God. God's commandments are not burdensome. Hindi pabigat ang mga utos ng Diyos. Ito po yung sagot. Ano pa? So, clear ko na siya. Okay. So, check ko lang po kung meron pa. Kung may mga question po kayo, pwede nyo pong i-raise sa group chat. Ano pa? Para at least ma-check po natin. Okay, o ma-share natin sa group chat kung ano mga kasagutan o kalinawan. Okay, so meron pang number 4, last one. Okay. So, pakita ko lang yung share screen ko ha. Okay, karugtong po to. So, sa number 4, okay, teka lang, taas natin to. Okay, so, last question. After reflecting on John chapter 14 verse 15 and 14 verse 21, briefly state the connection between loving God and obeying Him. Okay, so check natin ang John chapter 14 verse 15. Wait lang po. Check ko lang yung sa Bible verse kasi hindi ko siya na-open na ready. Okay. John chapter 14. Okay, so John chapter 14 verse 15 tapos verse 21. Okay. Susundin po natin is New Living Translation. So, tatry ko rin i-check kung meron siyang translation sa ang salita ng Diyos. Pero kung ano po yung Bible na ginagamit nyo, pwede nyo po siyang gamitin. Okay. So, ginamit ko lang New Living Translation para ito yung standard na medyo mas maano kasi siya, mas mabilis siya maunawaan. Okay. So, basahin na muna po natin yung Bible verse. Okay? So, share ko muna yung screen ko now. Okay. Okay. John chapter 14 verse 15, New Living Translation. Jesus promises the Holy Spirit, if you love me, obey my commandments. Juan chapter 14 verse 15, ipinangako ni Jesus na isusugo ang banal na Espiritu. Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Okay? Sinong sinabi, if you love me? Si Jesus Christ. Okay? Kung mahal daw natin si Jesus Christ, sundin natin ang kanyang mga inuutos. Okay? Sa verse 21,
Those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. And because they love me, my Father will love them, and I will love them and reveal myself to each of them. Juan chapter 14 verse 21, ang salita ng Diyos, ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad nito ay siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Siya ay iibigin ko at ipahahayag ko sa kanya ang aking sarili. Wow, praise the Lord. So, ang ganda ng message. So, check natin kung ano yung question. Okay. After reflecting, pag sinabi natin reflecting, pag mulay-mulayan natin, okay, yung message ni God. After reflecting on John chapter 14 verse 15 and 14 verse 21, briefly state, okay, sa maiksing sa pananalita, state the connection between loving God and obeying Him. Ano daw yung connection ng pagmamahal sa Diyos at ang pagsunod sa Kanya? So, share ko yung Bible screen. Actually, andito siya. Okay, underline ko na lang yung sagot. Okay. Ito siya. Ay, sandali. Draw. Okay? Okay, those who love me, okay, those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. Kapag tinanggap daw natin ang commandments ni God at sinunod natin, then nagpapatunay yun na mahal natin si Jesus Christ. Okay? So, yun po yung connection niya. Okay? Na kapag mahal mo si Jesus Christ, susundin mo lahat ng inuutos niya. Okay po? At ang napakaganda pong sinabi niya dito, and I will love them and reveal myself to each of them. Kapag minahal natin si Jesus Christ, sinunod natin ang lahat ng utos niya, mamahalin din tayo ni God the Father. Okay? Tapos, i-reveal, mamahalin din tayo ni Jesus Christ at i-reveal, ipakikilala, ipahahayag ni Jesus Christ ang sarili niya sa atin. Okay? Kaya sa ngayon, kumbaga tayo nakakilala kay Jesus Christ dahil mahal tayo ni Jesus Christ, mahal tayo ni God the Father, at mahal natin si Jesus Christ at si God. Okay? So, all glory and praises to God our Father, our Lord Jesus Christ, and our Holy Spirit. Okay? God bless you all po. Good night.